Simpleng half concrete, half spandrel lamang na makikita natin or ordinaryong bahay sa labas. Pero pagpasok po natin sa loob ay hindi tayo makakapaniwalang napakaganda at parang lobby ng hotel ito sa ganda. Although hindi pa siya pinturado pero nabibisyon na natin talagang ang setup nito ay tunay nga talagang kakaiba. Kaya guys, ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang half concrete, half spandrel at another OFW story of success ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Ellen Heferbes Hingpit na taga-poblasyon Hagonoy, Davao del Sur. Si Ma'am Helen po ay isang OFW sa bansang Qatar at siya po ay nagtatrabaho doon bilang isang kasambahay. Sa 15 taon niyang pagtatrabaho sa bansang Qatar ay umalis siya ng bansa baon ng pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan at mapag-aral ang kanyang anak. At bukod doon, ang pangarap po nating lahat na mabigyan ng maayos at disenteng tahanan ang ating pamilya. At eto na nga guys, ang dating pangarap lamang ni Ma'am Ellen na bahay noon para sa kanyang pamilya, ito na nga at naisatotoong buhay at naisakatuparan na ngayon. So guys, ito po yung loob ng bahay. Napakikita po natin, napakaganda po talaga ng setup. So ito po, makikita nyo po, complete full video house tour. Kaya ito, ang tabayanan nyo po at makikita po natin yung full setup nito ay tunay nga pong napakaganda. Na simple lamang sa labas, pero pagpasok natin sa loob, ay mapapawaw tayo sa sobrang ganda nito. So and then also guys, ito po yung contractor po ng bahay na ito or yung foreman ay pwede po natin siyang kontakin at ibinigay po ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito at kung magkano ang kabuuang nagastos ni Ma'am Helen. So iisa-isahin po natin ang bawat detalye nito mula hollow blocks, simento, mga bakal, yero at ang kabuuang nagastos dito, labor and materials. At if ever na interesado kayong makausap si foreman, ay nasa dulo po ng video na ito ang kanyang FB number at pwede niyo po siyang direktang kausapin at mag-inquire kayo about sa pagpapagawa ng ganitong klaseng bahay na half concrete, half spandrel. Kaya ito kapatid, talakayin at pag-usapan na agad natin yan. Kung saan ito nga yung ibinigay sa atin ni foreman na mga bawat detalye ng mga materyales na nagamit at nagastos dito sa kabuuan ng bahay na ito. So pag-usapan na natin yan. So ayon po sa details ni foreman na ang sukat po ng bahay na ito ay 6.8 by 8 meters. In total of 54 square meters. At kinonvert naman ito by the feet at lumalabas na 22 by 26 feet. So guys, ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, isang toilet and bath, at magandang sala at terrace. So yan po ang kabuuang sukat ng bahay na ito. And then ito nga, pag-usapan na natin ang detalye ng mga bakal na ginamit dito. So ayon po kay foreman, tubular po ang ginamit na bakal. At gumamit sila dito ng 2x4 by 1.5 ang kapal at 40 piraso po ang nagamit. And then gumamit din po sila dito ng 2x3 by 1.5, 60 piraso po ang nagamit. Meron din 1x2 by 1.5 ang kapal, 25 piraso. And then gumamit din po sila dito ng C-par lens. So yan po yung sa C-par lens, yung kabitan po ng bubong na yan. At gumamit po sila dito ng 2x3 na C-par lens, 45 piraso. And then gumamit din po sila dito ng color roof, long span, rib type at gutter. At lahat-lahat po ng ito sa bubong na yan ay gumastos po ng halagang 115,000 pesos. About po sa pagpapagawa ng bubong. And then guys, dito po sa spandrel, na kung saan yan na nga po yung dingding na yan, spandrel po yan. At yung pinaka-spandrel o yung kisame sa labas. Ayon po kay foreman, 60,000 po, worth of 60,000 ang ginastos po dyan sa spandrel na yan. So yan po, nakikita na po natin ang kagandahan po mismo ng bahay na ito. At yun nga, yung loob mismo ay makikita din natin. And talking about the windows guys, ayon po kay foreman, ang ginamit po nilang windows dito ay swing window glass. At yan po sa lahat ng kabuuan ng bahay na ito ay gumastos sila ng halagang 50,000 pesos. And then guys, dito naman sa tiles work ng buong bahay. Ayon kay foreman, gumamit po sila dito ng 60 by 60 ang sukat sa flooring at 105 piraso. 40 by 40, nakagamit sila dito ng 50 piraso. 40 by 40, 80 piraso. At gumamit din po sila dito ng 10 by 20, apat na box. So ayan guys, dito naman po tayo sa part ng loob ng bahay. Ayan po nakikita natin, plywood po at with decoration po ang mga ginamit dito. Napakaganda at meron din po tayong detalye na galing kay foreman. So ayon po kay foreman, dito po ginamit nila double walling at kisame ay Santa Clara plywood at ang kapal po nito 5mm, nakaubos po sila dito ng 75 piraso.
At meron din po silang ginamit na 10mm ay nakaubos naman ng 8 piraso. Yan po ang kabuuan na nagamit dito sa double walling at kanilang kisame. And then guys, about naman sa mga pintuan. Ayon po kay Foreman, ito po ay 5 panel doors. At meron din po silang ginamit ng mga hardwood dito. Yan po yung mga decoration na nakalagay dyan sa mga bawat kisame at dito po sa kanilang countertop table. So yan po, 5 panel doors po yan. At lahat-lahat po ito ay gumastos ng halagang 50,000 pesos. Worth of 50,000 pesos po yung hardwood at saka yung mga doors and hamba or door jamb. So ayan guys, makikita po natin ang kagandahan mismo ng loob nito by Full Video House Tour. Kaya ito siyasatin po natin mabuti. And then dito naman po tayo sa detalye ng structural about sa hollow blocks, semento, bakal at buhangin. Dahil ito nga po ay half spandrel, half concrete. So ayon po kay Foreman, dito po sa mga hollow blocks ay gumamit sila dito ng 1,000 piraso. Ayan, about po dito sa kanilang mga hollow blocks. And then sa semento naman ay nakaubos po sila dito ng 200. And then guys, about sa mga bakal ay 12mm, 10mm po ang ginamit. Sa 12mm po ay 70 piraso at sa 10mm ay 70 piraso din. At sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver ng dump truck, 3 piraso po or 3 dump truck. Kasama na po ang panambak dyan at pinang-finishing. So guys, ito na po yung full video house tour na tunay ngang makikita natin na napakasimple lamang sa labas. Half spandrel, half concrete. Pero pagpasok po natin sa loob, in actual po, makikita po natin ay tunay ngang napakaganda. Kahit na nga hindi pa ito pinturado, pero mabivision at makikita at ma-imagine na natin ang kagandahan ng finishing nito ay talagang kakaiba sa mga na-feature na natin bahay na mga naunang kagaya ng mga half concrete, half hard flex. So ito po siya sa atin natin na mabuti at kuhanan na rin po natin ng basehan at idea. After po nating mapanood ang video house tour na to, ay malalaman po natin kung magkano na nga ba ang gastos ni ma'am dito, kabuuan, labor, and materials. So ito po, panoorin po natin.
So guys, input na tunghayan natin mismo yung loob ng bahay na ito ay tunay nga talagang napakaganda. Wala tayong maipipintas na kahit isa. Ang kagandahan nga dito ay naidetalye pa natin ang buong detalye ng bawat materyales na ginamit dito na si foreman mismo or gumawa mismo ng bahay na ito ang nagbigay sa atin. At yan nga, maraming salamat po sa permiso ng owner ng bahay na si Ma'am Ellen Eferves Hingpit, na isang OFW na 15 taon na nagtatrabaho sa Qatar bilang isang kasambahay. At yun nga, once again, congratulations po sa inyo. At ito na nga po ang bunga ng inyong pagsusumikap sa mahabang panahon. At ito nga ang dating pangarap lamang na bahay noon ay naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So ito nga guys, ang tanong, magkano na nga ba ang kabuuang nagastos dito ni Ma'am Ellen Labor and Materials? So guys, if ever na interesado kayo kay Foreman, ito po ang kanyang FB, i-message at i-directa nyo na lamang siyang kausapin. At ang location po, Poblacion Hagonoy, Davao del Sur. Ayan, kung siyan po yung mga malalapit dyan, pwede pong gumawa si Foreman dyan na kahit ganitong klaseng bahay or full concrete, pwede rin daw po siya dyan. So ito nga po, ayon po kay Foreman, sa lahat po ng ating napanood na ito, at mga dinetalye nating mga materyales, ang kabuuan na to, at pwede na pong matirahan anytime, ang kabuuan pong nagastos dito, labor and materials, sa ganitong sukat na 54 square meters na may 2 kwarto at terrace, lahat po ng ito ay gumastos na po ng 720,000 pesos.